Hello? Oo? Sino ito? Sinong kaibigan ko? Ano? Anong tungkol kay Chito? Hoy! Mahal ako ng asawa ko, hindi niya magagawa sa akin yan. Kaya kung sino ka man chismos sa makadera, tigilan mo ako! Hello? 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 Hoy! Ano ba? Sisirain mo yung araw ko bakit sa pagbababa mo akong telepono? Alas 2 ng umaga, Chito, ah. Saan ka nang galing? I know it's 2 in the morning, pero hindi ba dapat natutulog ka na at this time? Masama sa'yo napupuyat pa at buntis ka. Chito, sagutin mo na lang ang tanong ko. Saan ka nang galing? Nagaling ako sa opisina. Ano ka ba? Binisita ko ang mga tao ron dahil matagal-tagal ko na rin sila hindi nakikita. Baka sabihin naman nila, naghihintay lang ako ng perang darating dito sa bahay. Hindi pwede yun. And one thing more, at least nakapunta. I was able to go to the office. Nakita ko paano sila magtrabaho, ano mga diferensya nila. Sinungaling! Hindi ka nagpunta sa opisina mo. Pinunta mo yung kulasisi mo. But anong kulasisi yung pinagsas... Hoy, hoy! Sandali lang. Alam mo na sobrang ka na yata kakapanood ng TV. Look at you! Paranoid ka na! Kitang-kita ko kayo sa Quezon City. Huwag ka na magsinungaling. Ano? Binabahay mo siya, no? Ay, naku. Hindi ko mahal si Claire. At bala ko na siyang iwan totally. Claire? Naghihintay lang ako ng tamang panahon. Claire! At Claire pa pala yung pangalan namin. Bruhang kulasisi mo. At Chito, kailan ang tamang panahon para iwanan mo yung Claire na yan? Bakit nagawa mo ito sa akin? Anong pagkukulang ko sa'yo? Wala kang pagkukulang. Ex-girlfriend ko si Claire, na-meet ko siya nung nasa Cebu ka. Cebu! Teka muna. Nung isang taon pa yun, ah. Eh kung hindi ka ba naman isang taon mo na pala ako niloloko? Ano doing this? Sweetheart, try to understand. Lalaki lang ako, asawa mo. At once in a while, kailangan kong... Oo nga pala, nakalimutan ko. Lalaki nga pala ang asawa ko. Guwapo at mayaman. Kaya kailangan maintindihan ko kung hinahabol ka ng babae at pwede kang magkaroon kahit na 100 kulasisi. Bakit ka pa nagpakasal sa akin kung alam mo yan? Dahil gaga ko. Napakagaga ko. Kung alam ko lang na gaganutuhin mo ko, ngayon buntis pa ako. Alam mo kayo mga lalaki, wala kayong kaluluwa. Kung ako naging Diyos, ipadadanas ko sa inyo ang dinadanas namin mga babae. Mabuntis kayo. At kayo naman mga babae, napakarami yung arte. Wala kayong alam kung di magreklamo. Ha? At saka, ang sasabihin ko sa'yo, yung mga gawain nyo, kayang-kaya naming mga lalaking gawin yan. Talaga? Ay, nako, tignan natin. Mabuti pa nga sigurong kami magbubuntis. Dahil kung kakulan mo na lahat ng nagbubuntis, na purong walang ginawa kundi dumada ng dumada at maraming drama sa buhay, aba, sigurado pagbabawal ang pagdadalang tao. Ka! Tama, may masama sa tabi ito. Tama. Magandang gabi, mga anak. Nakikinig kasi ako dito kay Chito at kay Pat. Nakakalungkot. Marami sa inyo ang tulad nila. Nakakalimutan nyo na kasi ang tunay na kapaglugan ng pag-ibig at katapatan. Hindi nyo na binibigyan ng halaga ang inyong kabiyak. Parang si Chito.
Dapat siguro maturuan kayo ng leksyon. Maganda yung idea ni Pat. Iniisip ko nga, noong mga lalaki ang magbuntis, imbis ng babae. Kaya nga ng mga lalaki, pero hindi bagay sa kanila. Tsaka nakakatawa, ang lalaki kapag siya ang nagbuntis. Pero sa tingin ko, panahon na para mamulat ang mga mata ni Chito at ng mga katulad niya. Sige, 5 araw mula ngayon, babalik rin ko ang takbo ng daigdig. What? Why? Ha? Ikaw kasi! What? Ha? So sleepy. Pat? Saan ka pupunta? Saan ako matutulog? Sa labas ka matutulog. Pat, ang bihira ka naman, oh. Sinabi ko naman sa'yo, tinapos ko na ang tungkol sa amin ni Claire. Kinausap ko na siya. At sinabi ko na sa kanya na wala na kami. My God, ano pa ba ang gagawin ko para patawarin mo ako? Bakit, Chito? Pag pinatawad ba kita, mabubuhay uli ang baby natin? Ha? Pat, ako nasaktan din ako eh. Hindi ko rin kagustuhan yung siyempre nangyari. Saan ka pupunta? Butik! Nakalimutan mo na bang may butik ako? Okay, okay. Hindi ko nakakalimutan may butika. Pero, kaya mo na ba? Di ba sabi ng doktor magpahinga ka? Doktor? Anong doktor? Sweetheart, doktor sa ospital. Huh? Baka ikaw nakakalimot na nakunan ka. Huh? Honey naman, bagong joke na naman yan. Anong nakuna? Teka, sandali lang, ha? Sino sa ating dalawa nagbibiro, ha? Alam mo, honey, naku, aalis na nga ako. At baka mahuli ako sa pakikipagdaldalan sa iyo. Ay, kailangan ka ba ngayon? Ako, well, supposedly, meron. Pupunta ako sa opisina para kausapin si George. That's a good idea. Matagal mo nang hindi nagagawa yan. Okay yung parating hindi isipin ng mga tauhan mo na porque ikaw ang presidente ng kumpanya at may-ari, hindi mo na sila inasikaso. Okay yan. Tsaka nga pala, say hello to George for me. Okay? Bye-bye yan. Ay, naku, meron naman ako sa kanya. Talaga? Kaulian. Pat? Pat, nahihilo. Ha? Bakit? Ha? Ano? Hindi pa rin. Bakit? Hindi pa lang, bilang. Oh, hindi. Baka naman wala siya. Hindi pa lang.
Doc, what's wrong with me? Wala naman. Kinagagala kong sabihin sa'yo na buntis ka. Dok, ibig ba sabihin magiging nanay na ako? Wow! Dok, maraming salamat. Thank you, thank you. 3 buwan na siyang buntis. Kakababy na tayo. Pat! What's wrong with you? Ikaw talagang ginagantihan mo ko. Ginasabot mo pa itong doktor. Sinasabi niya buntis. Okay, you've proven your point. Pero nakakatawa. Ano ka kaya, no? Si Chito, lalaking buntis. Sir, nasa baba po si Mr. Reyes. Daw po kayo makausap. Tena, sige, pakisabi mo kay George. Bababa na ako dyan. Ang senyorita mo, Maaga pa po pumunta na po sa butik. Sabi po ni ma'am, kung kailanganin niyo daw po siya, tawagan na lang siya doon. oh, sige. Sige, lumakad ka na, Nena. Sige po, sir. Kaya sa tansya ko pare, dodoble na naman ang profits natin by early next year. Yan kung patuloy na mag-uunlad na naman ang ekonomiya natin. Good news yan, pare. Kaya hindi ako nagkamali na ginawa kitang vice president ng kumpanya. Dahil unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong may laman na yung kukote mo eh. Although hindi mo ako kasing gwapo. Oo na. Si Pat nga pala, hindi ko nakikita. Andun sa butik niya. O, ba't parang galit ka? Ay, hindi ko malaman yung arte niyang ni Pate. Hindi ko malaman kung bakit kailangan pa niya magkaroon ng sarili negosyo. Samantala, ang laki ng perang pumapasok sa amin dito mula sa kumpanya. Alam mo, kung ako lamang susunod, dapat sa kanya dito lang siya sa bahay dahil napakarami asikasuhin dito eh. Itong taong to, porki bang mas mayaman ka kay Pat gusto mo na siyang anderin. Alam mo na may mga babae, napaka-insecure niyan. Gusto niya parating may pinapatunayan sila sa sarili nila. Pare, nagiging flip ka na rin ha. Bakit? Ano bang nakakatawa sa sinabi ko? Oo nga pala. Hindi ko na makakalimutan. Ito nga pala yung feasibility study na ginawa natin para doon sa binabalak mong itayong restaurant sa Los Angeles. Akala ko dadaanan mo sa opisina kahapon Dinala ko na lang dito. Nagpapahinga kasi ako dito sa bahay eh. Alam mo, for the past 3 weeks kasi, madalas ako mahilo. Mabilis ako mapagod. Saka would you believe, minsan, nagsusuka ako. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Oo, nagpatingin na ako. Pero ito hindi ko maintindihan kung saan nagilap ni Pat yung doktor yun. Ginugood time nila ako. At saka alam mo, dapat yung doktor na yun, dapat mawala ng lisensya yun eh. Pero hindi ako naniniwala may sakit ako. Siguro na sobrang ko lang pag-abuso sa katawan ko. Kaya ininto ko na nga ang panigarilyo at pag-iinom ko eh. Tsaka would you believe, kahit na beer kinat off ko na rin. Talaga? Bakit? Medyo lumalaki yung tiyan ko eh. Ito, muna makakasama sa baby. Sana na pag nakapakalak ka na. Okay? Pero ka naman muna. Pat, hindi mo na ba talaga ako titigilan siya mga kalokohan mo? Ako malapit na maubos ang pasensya ko
May pagkain pa sa ibaba. Sabi ko nga ba eh, nandito ang asawa ko, kumakain na naman. Kaya ka pala nawala sa tabi ko. Kaya ako nawala sa tabi mo dahil ng coding mo. At saka kaya sa patulang ko yung kuliling sa utak mo, mas gusto ko pang kumain na lang. Masarap pa itong binakain ko. Hindi ko alam na magandang kombinasyon pala itong dalawa. Ha? Mangga at saka cake, ang sarap. Sarap talaga. Gusto mo kumain? Huwag na lang. Kasi honey, sabi nila, pag kinakain mo daw yung kinakain ng naglilihi, masama daw eh. Kasi baka mahawa ko sa paglilihi mo. Kaya dapat ikaw lang ang kumain yan. Ha? Sige, ipagpatuloy mo, ha? Salamat ha. So, bakit mo ba ako inimbita mag-lunch ngayon? Butiin mo muna ako. Bakit? Ano ang okasyon? Buntis si Chito. Magiging nanay na ako sa wakas, George. Talaga? Congratulations! Ilang buwan na? Apat na muna. Ay, good. O di excited na si Chito. Yan nga ang dahilan kung bakit kita inimbitahan mag-lunch eh. Alam mo, George, hindi ko maintindihan yung kaibigan mo. Hindi siya makapaniwala buntis siya. Eh, mismong doktor na ang nagsabi sa kanya. Napakasungit pa nga lately eh. Kaya tuloy iniisip ko minsan eh, baka ayaw niya maging ama ng anak ko. Ito si Pato. Para yan lang kung ano na pinapasok mo sa utak mo. Ganyan talaga ang mga lalaki pag nagbubuntis. Lalo-lalo na to si Chito. Kilala ko yan. Siguro, niisip niya baka magbago ang figura niya. Dahil sa pagbubuntis. Eh, napakabalidoso ng asawa mo, ano? Ay, nako. Ako nga, naalala ko yung unang pagbubuntis ko eh. Yung first few months. Ay, dami yung problema ng misis ko sa akin. Oo, mixed emotions ako eh. Nandiyan yung excited talaga ako, ha? Nandiyan naman yung nine-nervous ako. Problema talaga ako nun. Mainit ba ang ulo mo? Ay, madalas. Almost every day. Kaya, if I may suggest, no? Kilala ko naman si Chito. Bigyan niya, give him ample time. I'm sure makakapag-adjust siya sa pagdadala ng tao niya. Sana nga, George. Kaya, if it's not asking too much, tanongin mo naman yung kaibigan mo sa Oh, buhay. sure. Anyway, mag-best friend naman kayo. I'm sure malaking may tutulong mo sa kanya. Lalong-lalo na ngayon na nag-a-adjust siya. I think he needs you. Okay, walang problema. Talaga. Just make one promise. Ako ang gagawin yung ninong ng baby niyo. Approve! Oh, okay. Promise, ha? Oo! Okay. Honey. Tigilan naman na yung kakatingin mo sa salamin kanina ka pa. Baka mabasag yung salamin natin. Hindi, kasi napapansin ko parang, bakit parang nowadays ang bilis kong tumaba? Especially itong tiyan ko. Bakit? Bakit ang bilis lumaki nito? Hindi kaya mapagkamalan akong pulis nito? Saka nasisira ang sex appeal ko pa. What do you think? Maybe I should enroll myself in the gym, huh? Hoy, Chito. Ano sex appeal ang pinag-uusapan mo? Bakit? May bala ka bang pagsampulan yung sex appeal mo? Hoy, honey, nakatali ka na sa akin. Sa akin ka lang. Tsaka hindi bala kahit malaking salamin. Sexy ka naman eh. In fact, mas sexy ka pa ngayon nagdadaling taka. Tsaka alam mo itong asawa mo, gusto ko, I find pregnant women very sexy. Okay naman. Ako pa, tigilan mo na ako sa mga kalokohan mo, ha? Pwede ba? It's no longer funny, I'm not please. trying to be funny, honey. And for your information,
Seryoso ako. I'm so worried about my health. Don't you see? Don't you understand? Alam mo ba, minsan hindi ko maintindihan bakit nowadays ang bilis kong tumaba. Ang bilis lumaki ng tiyak ko. And not only that, once in a while, nararamdaman ko parang may sumisipa, hindi ko maintindihan just sa loob. And, I don't know, I really don't know. Mabilis pa ako mapagod na sumasakit yung likod ko. I wanna see a doctor, but natatakot ako pa. Baka all of a sudden sabihin niya, may tumor ako. Dito, ano ka nga dito? Wala kang tumor sa tiyan mo. Baby natin yung nasa loob ng tiyan mo. Ano ka ba? My God, Pat, ha? Please! Ano ka ba? Nasisiraan ka naman ng bait? Tigilan mo na nga yung ilusyon mo. Ako, hindi ako buntis. At never, no way ako mabubuntis. Lalaki ako. Sa'yo pwede dahil babae ka. That was happening to us, Pat. Patawarin mo na ako. Hindi ko kagustuhan yung mahunan ka, mahulog. Laglag yung baby natin. Chito, hindi naman nalaglag yung baby natin eh. We never lost our baby. In 4 months, isisilang mo na yung baby natin, ang first baby natin. Bakit may tumatawag na buntis ka? Yung mismong doktor na nagsabi sa'yo. Sinong doktor? Sinong doktor? Yung doktor mong sa ulo? Mabihis ka. Aalis tayo, magpapacheck up ako sa doktor. Tara na, mabihis ka na. Bastos ka naman, Mare. Parang nagugawuhan lang ang kasama mo eh. Ang kasama ka doon? Ang kasama ko ito, asawa ko. Ayaw ko ng pinipituan ng asawa ko ha. Pwede ba? Asawa mo ba? Sorry ah. Okay. Baka mami, pinagtitingin ka ng mata. Hindi. Ano gusto mo? Ito na tayo sa dulo, parang privacy. Ikaw mo. Hindi lang ito. Ano po order niyo? Pineapple fish. Ako na lang sa natin. Kaya? Kailangan yan. Kailangan Hoy, pare! Oh, John. Saan ka, pare? Gaya ko sana kayo magkasama mag-lunch out eh. Wala si Mrs. sa bahay. Kasama yung mga bata. Pumunta sa binan ko. Naku, pareho tayo. Si Pat, wala rin. Ando, kasama ang mga barkada niya. May lapuatsa daw sila ngayon. Sayang. Bakit ganyan ang ayos mo? Mukha ka na sa kasanang pison, ha? Ito, laki ng tiyan ko, buntis eh. Alam ko. Pare, kahapon. Ang dami naming doktor na pinuntahan, ha? Labas-pasok kami ng mga klinik nila. Ang doktor, isa lang ang sinasabi sa akin. Buntis daw ako. Alam ko nga eh. Pare, hindi ko talaga maintindihan eh. Naguguluhan ako eh. Ano sabi ko sa isang doktor? Sabi ko, Dok, imposible naman sa isang lalaki na mabuntis. Anong ginawa? Ano reaksyon? Pinagtawanan ako. Paano isang corona nakuha ang ideyang yun? O saan nga ba, Chito?
Ay, Chito, kahit sino naman tanungin mo, kahit hindi doktor, sasabihin sa'yo, tayo mga lalaki nagbubuntis. Tingnan mo katawan ng babae. O, hindi ba ang hinahina ng mga katawan nung kesa sa atin? Eh, pag sila pa nagbuntis, hindi nila makakayanan. Pare, sandali lang ha. Kailan ka pang ganito? Eh, nabubuntis sa lalaki? Oh. Eh, hindi ko nababalitaan. Ano ka ba? Chito, seryoso ka ba? Ang alam ko ganyan na yan, sa mulat mula pa eh. Ano pare, ano? Simul? Pero kung paano nangyari ito? Paano? Chito, huwag mo sabihin sa akin hindi mo alam kung paano ka nabuntis. Tukmul. Pare, yung ibig ko sabihin, hindi nagbabago ang katawan ko. Ganito pa rin ang katawan ko. Lumaki lang maaari yung tiyak ko. Pero ako pa rin ito, pare, lalaki tayo. Alam mo, mga babae lang ang nabubuntis dahil sila lang, katawan lang nila ang tamang-tama para sa pagdadalang tao. Pare, naguguluhan na ako eh. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Alam mo, marami akong lalaking nakita dyan, ang lalaki ng mga tiyan nila. Pero ni minsan hindi ko inisip na buntis. Ni isa sa kanila, hindi ko inisip na buntis. Teka lang. Di ba may anak ka na? Ayun, tumama ka rin. Oo. So, nagbuntis ka? Siyempre Pare, mahirap pa. Chito, hindi na kita bubulahin. Mahirap. Mahirap talaga magbuntis. Kahit sino tanungin mo. Lalong-lalo ka na. 5 months ka pa lang yan. Baka papalapit ka sa kabuhanan mo, dodoble pa ang hirap mo at sakit. Dodoble? Oo. Lalaki pa lalo ang tiyan mo at lalo ka pang bibigat. Bibigat pa? Hindi lang yan. Mamamanas ka pa. Tumamanas pa ako? Oo. Pero huwag ka mag-alala, pare. Kayang-kaya mo yan. Huwag ka lang masisiraan ng loob. Oh, ang ganda-ganda ng mga paternity outfits na binili ko. Pati kulay, bagay na bagay sa'yo. Eh, ba't ganyan yung mukha mo? Ayaw mo ba? Napapangitan ako. Balikan natin. Mas mabuti pa sumama ka na lang sa akin para ikaw na mismong pipili o at least magugustuhan mo yun. Bakit? Pat, hindi ako lalabas sa bahay na ito na ganito ang itsura ko. What's wrong with the way you look? Gusto mo ba ako magmukhang freak sa mata ng ibang tao? Gusto mo ba akong pagtawanan nila? Tinan mo ako sa suot ko. Mukha akong payaso. Ako lang pinakapangit na lalaki sa mundo. Ikaw ang pinakagawa. May I join you? Sure. Come. I'm Patricia. Hello, Patricia. Kanina pang kang obserbahan. Alam mo, maganda mo yan, hindi bagay ka nakasimangot. Lalo na, ganito kaganda ang umaga. Is there any problem I can help you with? Tawag ko lang. So, you're a married woman. Ang sabi ng tatay ko, mag-ingat daw ako sa mga
babaeng may asawa. Siya nga pala, I'm David Medina. Just call me Dave. Mabuti pala nakakilala tayo, Dave. Wala kang alalahanin sa akin. Wala sa asawa mo. Kasi alam mo, lately, nag-deteriorate na relasyon namin. Kailangan ko na mabuti kaibigan ngayon. Try me. Nasasanay ka na sa pag-uwi ng ganitong oras, ha? Maghahating gabi na. Hindi ito oras ng pag-uwi ng babae may asawa. Sana pala hindi na ako umuwi. Good night! Pwede ba tayo mag-usap, ha? Bumalik ka nga rito, maupo ka rito. Bumalik ka rito, kinakausap pa kita. Sama yan sa baby ko. Pare, ba't ka ba nagkakaganyan? Talaga ba kinamumuya mo na magiging anak mo? Pare, mahal na mahal ko itong baby ko. Kahit hirap na ako, at hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nangyayari sa akin ito. Tinitiis ko dahil mahal ko itong baby ko. Ayun naman pala eh. Eh bakit nga nagkakaganyan? Sipat! Sipat, pare! Alam mo sa tingin ko, pinagtataksilan niya ako eh. Pare, hirap na ako sa kalagayan ko. Magagawa pa niyang pagtataksilan ako. Sigurado ka ba? Hindi nga ako nakakasiguro. Pero malaki yung pinagbago ni Pat. Malaki! Alam mo, ni hindi na niya matiis. Lapita ko man lamang siya. Yun na atmosphere sa aming dalawa. Sa itsura mo yan, hindi ako nagtataka. Look, Chito. Mahal mo ba ang asawa mo? Mahal na mahal ko. Pero si Pat, hindi na yata niya ako mahal. Malaki yung pinagbago niya like what I said, pare. Alam mo kung umuwi siya rito? Umaga na, inuumaga siya. Kapag nandito naman siya sa bahay, hindi na niya ako kinakausap eh. At eto pa pare, mas mabigat. May madalas na tumawag sa kanya dito. Dave ang pangalan. Sasabihin niya sa akin kaibigan niya. Chito, tama na. Would you believe that? Chito, tama na. Tama na. Okay. Okay. Tito, alang-alang sa magiging baby mo. Pat, sa akin. Ligo ka. Ayusin mo sarili mo. Magkahit ka. Alam mo, hindi ako magtataka kung ipagpalit ka ni Pat eh. Ayusin mo sarili mo. Hello? Oh, si Chito Arcilla na ito. Tungkol kay Pat? Sandali lang, sandali lang. Sino ba ito?
How dare you do this to me? Paano mo nagawa pagtaksilan ako? Napakadali, Chito. Alam mo ba kung bakit? Dahil lahat ng pagpapasensya ginawa ko na sa'yo. Pero anong sinukli mo? Lagi mo akong inaaway, lagi ka nagrereklamo dito, araw-gabi. Para wala na akong sinabi at ginawang tama. Pero hindi sapat na dahilan yun para pagigantihan mo ko! Tama! Pero alam mo ba kung bakit pinalitan kita at humanap ako ng iba? Dahil nararamdaman ko na parang napakaliit ng pagtingin mo sa akin. Okay, aminado ko. Maliit lang ang kinikita ko sa butik kumparado sa kinikita mo sa kumpanya mo. Pero doon ako sa butik ko. At least yun, tinaguyod ko sa sarili kong mga paa. Hindi tulad ng negosyo mo. Minana mo lang yun sa mga magulang mo. At ang pagiging maliit ko, ang pagiging pobre ko, siguro yun ang dahilan kung bakit parang diring-diri ka sa pagbubuntis. At ayaw mo maging ama ng anak ko. Wala kang kwentang asawa! Nena! Nena! Nena, tulungan niyo ako! Aray ko! Nena! Diyos ko! Aray! Diyos ko, tulungan niyo ako! Diyos ko! Tumawag mo ako. Nasaan ka? Narito ako. Diyos ko! Tama. Kumusta ka na, Chito? Ito, buntis ho ako. Nakikita ko nga. Diyos ko, hindi lang ho yun. Iniwan ho ako ni Pat. Alam ko. Mawalang galang na ho. Bakit ho ba nangyayari sa akin ito? Gusto kong matutunan mo ang tunay na ibig sabihin at kahalagahan ng pag-ibig at katapatan. Gusto kong makita mo ang kahalagahan ng iyong asawa. Chito, ang babae at lalaki pareho kong likha at hindi ko kayo bigyan buhay para magbangayan at maglamangan. Napakalaking ahon na pagkukulang ko kay Pat. Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang pagkukulang. Diyos ko, tulungan niyo ho ako. Bigyan niyo ho ako ng isa pang pagkakataon, pwede ho ba?
Tulungan niyo ako. Mahal na mahal ko si Pat. Alam ko, Iho, at madalas mo sabihin sa akin sa mga dasal na mahal ka rin niya. Chito, nabibigyan pa kaya kita ng isang pagkakataon. Oo. Sige ho. At pangako ko sa inyo, magpapakabuti na ho ako. Pangako po yun. Yan ang gusto kong marinig. At lagi ako narito para tulungan ka. Maraming salamat po. Pumikit ka. Po? Bakit ho? Mahihilo ka kapag hindi ka pumikit. Oo. Pipikit ho ako. Pat, saan ka pupunta? Chito, magpapaalam na ako. Pat, aalis ka? Iiwanan mo ako? Pat, bakit? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, hindi na ako pwedeng magtagal dito. Pat, don't do this to me. Pat, I'm sorry, Pat. Don't do this to... I won't do this to you anymore. Next time, no more. Pangako yan, hindi na ako uulit. Huwag mo lang ako iwan. Pat, please. Pat, mahal na mahal kita eh. Huwag mo ako iwan, please. Pat, please say yes. Don't leave me. Don't do this to me. I love you. Gusto ko ikaw makasama ko sa buhay ko. Pat, I love you. Go. Say no, you won't go. Say no. I love you.